Binisita natin ang tahanan ng mga pinakasikat, pinaka-maimpluwensya, pinakamakapangyarihang mga tao dito sa ating bansa. Ngayong gabi po, balikan natin ang ilan sa mga hindi malilimutang bahay at buhay na tumatak sa isipan ng marami dito sa Powerhouse. Ang mga bahay na napabilang sa Powerhouse, kasing gara ng buhay ng mga kilalang personalidad na nakatira sa mga ito. At kadalasan, mamahalin at kakaiba ang mga kagamitang matatagpuan sa loob o labas man ng mga tirahang ito. Sa larangan ng showbiz, dekalidad ang mga proyekto at pagganap ng aktor na si Cesar Montano. Pintuan pa lang ng kanyang dream house, dekalibre na rin ang pagkakagawa. Hindi na ako nakakita ng ganito. Gawa ni Agi Pagkatipunan, isang napakagaling na artist na kaibigan. Agi Pagkatipunan. Pangalan pa lang Pilipino-Pilipino na. Iba-ibang klaseng kahoy pinagsama-sama niya. Sama-sama niya. Pero mas nakakamangha ang kanyang gate. Ayon kay Cesar, simbolo raw ito ng pagiging alagad niya ng sining at nagtataglay ito ng hindi matutumbasang kayamanan. Ito daw ay obra ng master sculptor at national artist na si Eduardo Castrillo. Tumataginting na 1 milyon lang naman ang halaga nito. Welcome. Opportunity to visit your home. Thank you so much. Hindi rin ipinagkaila sa akin ni dating Senadora Tessie Aquino Oreta ang halaga ng mamahalin niyang artwork. This is the spolarium. Oh, spolarium and wood carved yan by Juan Nepomuceno. At hindi lang 100,000 ang halaga nito. Naaalala niyo pa ba kung magkano? Then how much can I? No, at that time, 1M. 1 million? At itong maliit na to is 1 million. Ang movie matriarch na si Mother Lily, hindi lang blockbuster na pelikula ang meron. Tulad ng mga pelikula nilang tumabo sa takiya, aba tumabo rin ang presyo nitong mga jade vases na kinolekta ni Mother Lily. Milyon ang Jade isang talaga jade yan. vase? Oh, really? Ang mayamang negosyante naman si Joey Concepcion III. Bukod sa pagmamayari ng RFM Corporation, aba may-ari din siya ng isang high-tech at modernong kusina na may automatic faucet at computerized pa. The kitchen was designed by my wife. So all of these appliances are really custom-made for the kitchen, the for this cabinet kitchen. for this kitchen. Yeah. Hindi naman magpapatalo ang bahay na ngayon kontrobersyal na showbiz mother at dating artista, si Nadia Montenegro. Animoy pampubliko ang laki ng mamahalin niyang jacuzzi at steam bath. Yan, it's a jacuzzi for 8. 8 sila, kaya so sila steam bath. Also for 8. At dahil banyo na rin lang ang napapag-usapan, aba, ang bathroom na yata ng mang-aawit, negosyante at talent manager na si Claire de la Fuente, ang pinaka-engranding banyo na napasok ng Powerhouse. Ay, teka, nasa si Valentino dyan, na tiles. Ito ang Valentino tiles ito, but you can see there, that's a Valentino tiles. Yeah. Oo nga, may ano siya, may Insignia. insignia. Aabot pala ng 1 milyong piso ang halaga nito. Ipinagmamalaki naman ng kilalang negosyante na si Joel Cruz, yung tinaguriang Lord of Scents. Ang kanyang muebles na galing pang Italia. Sabi ni Joel, mula raw ito sa katas ng kanyang perfume business na hindi lang 100,000 ang halaga. The living room set is 8.5 million. Then the dining room set should be... Siguro, aabot siya ng mga 9 million. Meron din siyang chess set na ang halaga 1 milyong piso. Dahil nagtagumpay sila sa mga napili nilang karera at negosyo, nagtagumpay rin sila sa pinansyal na aspeto.
Kaya naman na magagara at mamahaling kagamitan sa kanilang mga bahay, nagiging simbolo na rin ng angat nilang katayuan sa buhay. Mula sa pinakamahal na kasangkapan at pinakanatatanging koleksyon, dumako naman tayo sa pinakakakaiba. At pag pinag-usapan ng pinakakakaiba, syempre nangunguna sa listahan, yung mini zoo ni Chavit Singson. Nariyan din yung pribadong kapilya ng mga Enrile. At syempre, ang museo ng dating Pangulong Fidel V. Ramos. Sa mga napabilang sa aming listahan, may mga natatanging tirahan kung saan higit sa ordinaryong mga kwarto ang matatagpuan. Ang tirahan ni Senate President Juan Ponce Enrile meron din espesyal na lugar. Wow! It's a church, Ambassador, more than a chapel. That's what everybody says. Beautiful, beautiful. That's a beautiful crucifix right there. Katrina gave that to me about 30 years ago. That's gold, and then it's ivory. Okay, Jesus Christ there is ivory. That crucifix. Yes, it is so beautiful. Yeah. Katulad ng tahanan ng mga Ponce Enrile, hindi lang basta may prayer room sa bahay si dating PCSO Chairman Manuling Morato. Ivory statue. How old is this ivory? 150 years old. 150 years old. Yes. Sino ang mag-aakala na sa mansyong ito ni Governor Luis Chavit Singson dito sa Quezon City, hindi lang mga tao ang kasama niyang naninirahan dito, kundi pati mga hayop. Malaki yan, Gob. Hindi maliit yan. Well, yung mga bisita ko minsan, nagugulat sila dahil, bakit tiger? Oo nga, bakit tiger? Pusa yan. Pusa. So, ang tingin ninyo, ang ibig niyo sabihin, ang ugali niya parang pusa. Hindi naman, pero karamihan yung mga bisita, tinatanong nila, ano pinapakain ko? Oo. Binibiro ko ng mga kako, yung mga kalabang ko, pinapakain ko. Ay! Ay! Naku! Maxi! Dahil sa kanyang pagmamahal sa mga hayop, ipinatayo niya ang Baluarte Zoo sa Vigan sa Ilocos Sur. How many animals do you have there? Marami na. Lalo na yung mga deers. I have 9 kinds of deers. To the smallest to the biggest. The smallest is, of course, our mouse deer. The biggest is the elk. Galing sa States. Maraming galing sa Australia, yung mga white deers, birds, all kinds of isda, birds. lahat. Ang bahay naman ni dating Presidente Fidel V. Ramos, ginawa na niyang museum na bukas para sa publiko. This is the museum, but The museum room. Okay. medyo maliit ng konti. Itong mga nabisita ko ang Presidents and Royalty, Queen Elizabeth, over here is the King of Malaysia, late Emperor of Japan, and then the Sultan of Brunei, plus some presidents. Highlight din ng museum ang iba't ibang koleksyon. Seashells. Philippine shells lahat yan Philippine na shells kinokolekta ko nung araw. Opo. Merong isa rito na, yan, very rare yan. Golden Cowrie ang pangalan yan. That's found in Surigao Sur, in the so-called Philippine Deep. Very rare kasi ang lalim yan eh. Nasa 30,000 feet ka. Yan eh, nagsusurprise lang yan kung malapit na mamatay. Yan inuuling ng mga fishermen. At syempre, hindi mawawala ang paborito niyang koleksyon na naging parte na ng kanyang imahe. The cigars, also a collection? I collect them, but I don't smoke anymore. Anymore. I stopped 25 years ago. Hey, lahat kayo dyan ha. Huwag kayong Buti manigarilyo, na lang. huwag kayong magtabako.
makikita rin sa kanyang museum ang pagkarami-raming golf balls. Sir, sino ba ang ano dyan significant? Yung mga White House at saka yung mga President Clinton. Clinton. Oh, interesting. 100 years of Philippine independence. Okay. Ayan, they are becoming rare. Kolektor din siya ng iba't ibang sports caps na mahigit 1,000 pieces na. Sa pagpasok namin sa mga tahanan ng mga tinaguriang powerhouse, nakita namin ang samut-saring koleksyon ng mga kilalang personalidad. Tulad na lang ni dating Manila Mayor at DENR Secretary Lito Atienza. Sa bahay man niya o opisina, nangongolekta siya ng mga painting na karamihan ay likha ng mga baguhang pintor. Ito naman, again, I bought it in a gallery. Yeah? Nagandahan ako, tino. 1982. 1982 by Leines. Leines? Sikat na sikat na ngayon. and magkano yan? I bought At it that for time? 700 pesos. Bukod sa paintings, paborito at signature look na ni Lito Atienza ang mga bulaklaking polo shirt. Kaya naman hindi na pagtatakang naging koleksyon na niya ang mga ito. My God! So you must have around what? Ano, 1,000? More? Through the years, accumulation na. God! Paano ko kayo pumipili dyan sa dami na yan? Hindi, kung ano yung feeling mo nung araw na yan. Gusto ko ng pula. Pero hindi nyo na maaalala yung mga nakatiklop na yan, Ayun no? ang problema. Pag nakatiklop na, Nakatutak yan. kailangan na My goodness. mapulat-lat. Ah. Nang patuloy naman kami ni Herman Moreno sa kanyang powerhouse, nakita ko rin ang mga koleksyon ni Kuya Germs na mga bagay na malapit sa kanyang puso. Sa kanyang mga kinokolektang payaso, lahat daw nakangiti. Kuya James, what room is this? Ako, punong-puno ng collections mo. Well, sinabi mo na rin lamang, mga koleksyon. Ito ay yung formal living room, correct? Showroom na tatawagin ko, no? Dahil Ang mga clowns. Libo-libo to. Bakit clowns, Kuya Germs? Ba't clowns ang napili mo? kung natatanda mo si Direk Celso Ad Castillo, one time may inoferan ako na gumawa ng movie na ang title ay Payaso. Doon nag-uumpisa yung collection mo. Meron bang isang particular clown dito na malapit sa puso mo? Well, pag ulitin ko, pag minahal mo, wala na yung particular na mahal mo sa kesa sa isa, no? Lahat yan mahal ko Lahat dahil yan, oo. merong pinanggalingan, merong nagbigay. Sa bahay naman ng kilalang makeup artist na si Fanny Serrano, pinagaganda niya ang mga muebles at binibigyan ng makeover at second life. Ika nga. Ay, kapis! Nasumobra doon sa bintana ko, may natirang apat, Oo. nakalapag sa simento, Okay. na ganyan ang ayos. Sabi ko, ang ganda pala lamesa yan, gawin natin lamesa yan. Yan, ginawa ko ito lamesa. Ikaw ang nag-design nitong Yes, ako furniture na nag-design, ito, oo. you mean? Medyo sa mga carpentero I ko, see. pinagawa ko siya. Tapos yung kapis na square na yan, nilagyan mo ng white pebbles. Yes. Sa halip na itapon ng mga sirang gamit, ay iniisipan niya ito ng bagong mapaggagamitan. Tulad ng lumang bintana, ginawa niyang frame ng salamin. Mamimili ka na bago gibain. O ano gusto mo, yung bintana, yung hagdanan, yung hawak at hagdanan, yung ganito. O ito, napunta sa akin. Tapos ginawa mong ano. O, nilagay ko sa salamin. Napaka-unique. Karamihan naman sa mga kilalang personalidad na nagpatuloy sa amin sa kanilang tahanan, nangongolekta ng mga mamahaling obra ng mga bigating pintor. Tulad ng beauty and wellness guru na si Cory Quirino. What is your most expensive personal belonging? My very big painting by Cesar Legaspi, national artist, of a very rare theme, which is 3 nude women in one canvas, painted in shades of blue. Now that is a masterpiece. And because at some point, Cesar Legaspi turned Christian, and he no longer painted nudes.
Ito, picture ni Mami. Ang ganda ni Mami, no? Noong buntis pa ako, itong collection ko po. Mother and Child, ito ay by Baldemar. At tulad ng bahay ni Cory Quirino, hitik na hitik din sa mga mamahaling paintings ang bahay ni MTRCB Chairman Grace Polia Manzares. The painting, sinong mahilig sa inyo? It's actually my dad, no? He was actually the one who was into paintings. He had a good eye for it. I see something there really different. Oh yeah, this one is by... something different. This painting is by Tom Dakiag. He actually paints naman a lot of portraits of FPJ. So, nung nakita ko yan, parang sabi ko, okay to kasi at the time, di ba, rally kami ng rally. So, parang yan, no, yung social activism. Okay. Basically, hindi ko makakalimutan yan because I was part of that. Mga Broken protest, sa gisag ng ano yun? Ng presidente? ng presidente noon, nung panahon na yon, di ba? Ganon, tapos- Ano bang panahon yan? Panahon nung nakaraan na administrasyon. Kabilang sa private collection ni Grace, ang mga obra ni H.R. Ocampo at Botong Francisco. Background designer nila si Botong. At saka layout artist ng Royal Production, Fernando Poe Sr. Tunay ngang kamangha-mangha ang mga koleksyon ng mga kilalang personalidad na nagpatuloy sa amin sa kanilang bahay at pribadong buhay. Higit pa sa anumang presyo ang halaga ng kanilang mga iniipong kagamitan. Para sa kanila, ang mga ito ang tunay na sumasalamin sa lahat ng kanilang pinagdaanan sa buhay. Maraming bahay na rin ang nabisita ng Powerhouse. Kaya naman itinuturing namin isang malaking biyaya ang mainit na pagtanggap sa amin ng mga sikat na personalidad sa kanilang mga tahanan. At syempre, nagpapasalamat din kami sa patuloy ninyong pagsubaybay sa amin. Hanggang sa muli po, ako si Mel Tiangco. Ngayong 2012, patuloy po tayo magsama-sama na silipin ang mga bahay at buhay ng mga taong nabibilang dito sa Powerhouse. Happy New Year, everyone! Thank you.